Even yung snacks, merienda, Brother Toto. Snack Ha? lang, okay. Sige. May kinalaman sa kaligtasan niya para kay Ellen White. Sige nga, Kahatulan ng yan Adventist yung yan. ano. Lalo na Paano yung naging mahilig kasalanan? magmerienda dyan na Sabadista. O, eto, pakinggan nyo ha. Kaya wag niyo sabihin hindi nakakatakot ang judgment nyo. Sabi ni Never. Ellen White, never should a morsel of food pass the lips between meals. So, snacking ang Ayon tawag yan niya. sa Christian Temperance and Bible Hygiene. Hindi Wala naman dapat na kasalanan. morsel o peraso ng pagkain ang dumaan sa ating mabibig sa pagitan ng dalawang meals. Ano ba yung pagitan ng dalawang meals? Ha? Eh Snack. di yung tinutukoy niya. Yung breakfast at yung meals, tanghalian, tsaka hapunan. Dapat between breakfast, lunch, dinner, in Walang between ano. those, walang merienda. Naalala ko tuloy yung mga Adventist doon na pinapangaralan ko doon sa Pola Oriental Mindoro. Ako'y nag-crusade doon for 1 week. Sabi ko, ba't puro matatanda, mga senior citizen ang member dito? Tsaka, mga magsasaka pala sila. Kaya pala sila malulungkot at mahihina, sabi nila. Meron palang nauna ng mga reform movement na galing sa SDA na nangaral doon bago ko. Ang sabi nila, kasi sabi sa amin ng unang nangaral sa amin, bawal daw magmerienda. Eh kami mga magsasaka, mahilig kami kumain in between meals kasi napapagod kami sa aming trabaho. Kailangan namin kumain para magkaroon kami ng energy. Di ba? Kaya sinabi sila, huwag kakain namin. Kasi sinunod nila. Kaya nang nandun ako, napaypay sila. Nangihina. Kaya nga, sinagot ko naman yun. Siyempre, Adventist pa ako nun. Sabi ko, mali yan. Walang ganyan sinasabi sa Ellen White. Kasi naniniwala din ko Ellen White. At alam pero ko ngayon, na wala meron nga kayong pero nakita mo, totoo pala. Meron pala, no? Totoo pala. So, tama yung mga reformers na tama pala yung mga reform. Snacking is not right. Oh. Bawal ang turon. Bawal ang turon, bawal ang turon, bawal ang halo-halo pagka mainit sa hapon. May skonyelo, wala. Kaya mga Adventist pa naman, mahilig kumain ng pandesal, tasty, di ba? Wala tayo. Culturally, as a Filipino, may ano tayo, may merienda, di ba? Oh, it's cultural. Ang tanong, sabi nyo mga Adventist, hindi nakakatakot investigative judgment. Tapos, ngayon nalaman nyo, ngayon lang nalaman. Bawal pa na magmerienda between meals. Paano yan? Pag di nyo nasunod dyan, you will be judged into the lake of fire. O paano yan mga Adventist? Ang pwede nyo gawin, huwag na kayo magmerienda. Tanong, kaya niya ba talaga? Lalo na't nasanay kayo at may mga anak kayo na mahilig magmerienda. Ito pa, sa Ministry of Healing, page 302, cheese is still more objectionable than butter. It is wholly unfit for food. Nako po, ang daming Adventist mahilig sa keso. Lalo na yung mga cheese bread, cheeseburger, cheese na pizza na maraming cheese. Paano yan? Hindi between meals yan. Kundi, araw-araw yan, daily yan. Cheese whiz. Cheese whiz. Keso. Ano sa pandesal, masarap yun eh. Di ba? Masarap yun, lalo pag mainit. It is wholly unfit for food. Ang alam nilang kasi, huwag kakain ng baboy, kaya hindi kumakain ng baboy. Yun pala, hindi pala baboy ang huwag yung kain. Curious lang ako bakit. Curious ako kasi ano yung influence kay Ellen G. White with regards to cheese na bakit sinabi niyang objectionable. Produkto kasi ng baka yan eh. Hindi pa si Ellen White pinopromote niya ang vegetarian. Ang cheese pero depende vegetarian na cheese. Depende ko. Meron ka na bang alam na vegetarian? Hindi siya vegetarian hanggang sa kahulihang mga yugtong kanyang buhay eh. So, malamang ito nga yung kumakain kasi ng karne. Oo, kumakain nga. So, parang medyo weird again. Ilagay natin sa weird doctrine. Weird belief. Mga Adventist,
Tanong mga Adventist, nakakatakot ba ang judgment? Sabi niyo, hindi. Paano yan? Kaya niyo ba kumain ng walang cheese? Para kay Ellen G. White. Doon sa mga naniniwala kay Ellen G. White ng Adventist, yun, nakakatakot talaga. Kasi maraming ang weird na turo di ba? Bakit sila matatakot? Kasi ginagawa na nila ito. Ito'y kasalanan pala kay Ellen White. Yung magkasakit, kasalanan kay Ellen White. Yung magmerienda, in between meals, kasalanan kay Ellen White. Yung pagkain ng cheese, lalo na yung pizza. At sarap-sarap ng mozzarella cheese. Ang dami gumagawa na Adventist yan. Kamusta po mga Adventist? Bawal pala yan. You are damnable to hell. Yung puto, nilalagyan ng cheese na ngayon, di ba? So, yung cheese puto. Yan, anyway, hindi na sila naniniwala dito siguro. Kung hindi ka naniniwala, under kayo ng kanyang religion eh. Si Ellen White ay one of the founder of your religion. Tapos ay nyo maniwala. Nasa gitna kayo. Walang neutral sa Panginoon. Ngayon, itong mga Adventist, sabi na, we are the true church. Meron kami spirit of prophecy when we keep the commandments, Revelation 12:17. Sa Revelation 12:17, magkakambal ang 10 commandments at spirit of prophecy. Ang sabi ng spirit of prophecy, bawal kumain ng keso. Bawal magmerienda between meals. Kayo, puro kain ng merienda. Kain ng cheeseburger. Mga Pizza Hut, may mga pizza na pinapadagdagan yung walang cheese. Mga burger. Paano yan, mga kapatid na Adventist? Hindi ba kayo natatakot? Hatulan din kayo, pati sa pagkain ng keso?